So, sa anong tema ba sa buwan na ito? Anong tema natin? Oh, commitment. What a big word. Commitment. Sabihin mo nga sa iyong katabi, commitment. Amen. So, ayan po. Bago tayo Okay. Bago ko po simulan ang Sunday School, inanyayahan ko si Sister Daisy na manalangin para sa ating opening. Patuloy po tayo manalangin. Aming dakilang Diyos na sinasamba sa mga oras na ito, tunay po ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord, this is a great opportunity sa bawat isa na iyong pinili na mag-aaral ng iyong napakabanal na salita. Yes, Lord. Kaya dalangin ko po sa tatayo at magtuturo sa aming harapan. Gamitin mo po siya bilang instrumento na maghahayag ng kumpletong katotohanan at ng iyong kalooban sa aming mga buhay. Lord, buksan mo ang aming mga kaisipan na aming pong malalim na maunawaan ang iyong sasabihin sa araw na ito. Amen. Hindi ang aming mga nararamdaman, Panginoon, maging ang aming mga iniisip, ang aming intindihin, bagkus Panginoon, ang iyong mga salita na aming tatanggapin. Kaya kayo po ang magbigay ng pagpapala sa bawat isa na makikinig at higit sa lahat, gaganap sa iyong mga salita. Maraming salamat at patuloy naming binabakuran, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Amen. Ang apat na sulok ng panambahan na ito. Amen. Na hindi kami magambala at walang anumang gawa ng Diablo sa pangalan ni Jesus. Jesus. Ang magtatagumpay, bagkus Panginoon, ang iyong banal na Espiritu lamang ang patuloy namin inaanyayahan. Lord, anoint your servant, O God. Kayo po ang patuloy naming pasasalamatan sa lahat ng bagay. Sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Amen. Maraming salamat, Sister Daisy. Kaya gustong-gusto ko talaga si Sister Daisy pag nag-pray. Kasi alam mo yung grabe yung talaga kung ako naman talaga sigat talaga, sige na, anuhin ko na, sasagutin ko na yung prayer mo, di ba? Kasi grabe talaga siya kumbaga, mga flowering words kay God. O di ba kapag yung mga lalaki, kapag lagi tayong sinasabihang mga babae na ang ganda mo, sobrang talagang gusto kita, mahal kita, di ba? Naantig din yung puso natin. Nami-melt, di ba? Parang, ay, ang ganda-ganda ko kahit hindi naman. Di ba? Katulad sa asawa ko, parang araw-araw na, parang na-immune na ako. Lagi kong sinasabihan ako, you are, supermodel daw. Grabe, supermodel. Sabi ko, kung alam mo lang, binubuli to. Di ba? So, ayan po. Simulan na natin. Ay, balik. So, ang ating teksto po sa umagang ito ay makikita sa Marcos, Kapitulo 8, versikulo 34 at 35. So, kung meron kayong mga Biblia, pwede nating buksan or kung wala naman, atin na pong basahin. Ayan. Pakibasa po. Katapos, tinawag ni Jesus sa mga tao, pati na ang mga tagasunod niya, at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanya, ang sino man gustong sumunod sa akin ay hindi dapat tamahin ang sarili. Dapat kayadan niyang parating kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Grabe, no? Sa versikulo pa lang yan. Sa ibang salin kasi niyan, sa ibang version, ang tinatawag, pasanin ang cross. Pero ito yung ginawa ko, ito yung version na kinuha ko, kasi grabe naman talaga, kapatid. Kasi pag sinabi mong pasanin ang cross, parang hindi cross lang pala hindi masyadong mabigat. Pero pag sinabi natin handa niyang harapin kahit ang kamatayan, saan? Di ba? Grabe yun. Sobrang bigat yun, hala. Ganito pala, handang harapin ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod kay God. Amen. So, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Napag-isip-isip mo pala, ano pala maglingkod kay God?
Siyempre, lalo-lalo na kapag meron tayong mga bad characters na selfish. Lagi nating inuuna ang sarili. Parang ang hirap, no? Pero malalaman natin yan later on kung gaano yung commitment natin kay God. Anong level na ba tayo ng commitment natin kay God? Sige po. Ang tema natin, based doon sa versikulo. Sige po, pakibasa. Kamatayan man ang harapin, Panginoon, susunod sa iyo, yan ang commitment ko. Wow. Grabe, kaya natin? Parang konti lang yung nag-amen. Kamatayan man ang harapin, Panginoon, susunod ako sa iyo. Yan ang commitment ko. Malalaman natin yan later on kung yan ba ang magiging commitment natin. Ito yung commitment natin kay God. Na kahit kamatayan man ang harapin natin, kahit na buhay ang nakataya natin, pero ang commitment natin kay Lord, masunod lamang ang kanyang kalooban, handa nating harapin kahit ang kamatayan. Amen? Amen. Ayan, parang ano na, marami-rami na. So, when we say ayan, commitment, grabe po yung mga, nakikita nyo, engagement, agreement, respect, pledge. Ang dami niyang meaning. Grabe pala, ganito pala kabigat yung commitment, no? Faithfulness, loyalty, trust, marami. Devotion, dedication, guarantee, fidelity, ayan. Dedicated, commit, andyan din yung faithful, vow. Grabe, pag sinabing commitment, ang dami niya palang synonyms. So aside from that, ito pa. Bibigyan pa rin natin ng meaning aside dyan. What is commitment? Ayan, pakibasa po. A promise or firm decision to do something. A promise or firm decision. Kasi pag sinabing promise, pwede pa siyang ma-broken. Sabi nga nila, promises are meant to be broken. Pero pag sinabing commitment, hindi po basta-basta yun. Mas mabigat yun sa pangako. Kasi pwede tayong mangako, sabi, okay lang yan. Maiintindahan naman yan ni Lord, eh. Diba? Pero pag sinabing committed ka sa isang bagay, that is a firm decision to do something. Ano ba? Showing self-imposed or voluntary loyalty. Kumbaga ikaw mismo, voluntary. Hindi ka pinilit. Voluntary kang nag-commit. Hindi ka pinilit. Kasi pag ang isang tao na napilitan lang ay pwedeng magrebelde. Tama? Tama. Pero dito, pag sinabi natin commitment, showing self-imposed or voluntary loyalty to a person, an organization, or an idea. Kaya grabe po, pag sinabi natin yung ibang sekta, let's say, Iglesia ni Cristo, grabe ang commitment nila sa simbahan nila. Tama po? Pag hinayuan mo ang Iglesia ni Cristo, hindi yan tatanggap. Kasi bakit? Hindi. Hindi ka pwedeng magturo. Sabihan kami, marami kami na-encounter na Iglesia. Hindi ka pwedeng magturo. Sa amin, hindi pwedeng magturo ang hindi nakapag-aral. Ministro lang ang pwedeng magbasa ng Biblia. Ministro lang ang pwedeng magturo sa kanila. Grabe, no? Pero pasalamat tayo dahil kahit ordinaryo tao tayo dito, nagiging extraordinary tayo. Amen? Dahil po, marami pong nagtuturo sa atin. At ang kagandahan nun, libre lang. Pero kung gusto nyo sa Bible school talaga, syempre magbayad tayo. Pero, kumbaga, yung binayad mo, sobra-sobra yun. Sobra-sobra yung knowledge and skills na maa-acquire mo compare doon sa binayad mo. Amen? So, ayan po. And next, an engagement or obligation that restricts freedom of actions.
Imagine mo, an engagement or obligation that restricts freedom of actions. Ang bigat pag sinabi nating commitment. Sa ano na lang, sa mag-asawa na lang, nung kinasal sila, mabigat din yun na commitment. Kasi nakipag-commit ka na yang babae or na yang lalaki na pinakasalan mo, yan yung magiging kasama mo habang buhay. Amen? Till death do us part. Kahit ang pangit ng ugali niya, kahit na lagi kanyang pero pinili mo siya. Nagkaroon ka ng commitment sa kanya. Hindi mo siya pwedeng sabihin, mag-break na tayo, ayoko na sa'yo. Kasi nagharap ka na, sumumpa ka kay God eh. Sa harap ng sa harap mismo kay God. Sumumpa kayo, nagkaroon kayo ng commitment, nagkaroon kayo ng vow. Kaya kaming mga babae, mga kapatid, grabe talaga. Pag sinabing babae, matiisin talaga kami. Kahit na grabe yung ugali ng mga lalaki. Pero ito lang, wag nyo kaming sagarin. Kasi once sagad na ang aming pasensya, bahala ka sa buhay mo. Pag sinabi namin kaming mga babae, ayoko na. Pag kami ang nagsabi, ayoko na, wala na kayong magagawa, mga kapatid. Kaya dapat ang mga babae, asawa, mga lalaki, mahalin ang mga asawa, mga babae niyong asawa. Amen? At ang mga babae naman, wag dakdakan, wag putak-putakan. Diba? Dapat laging si God ang center ng ating relasyon. Diba? Parang nakakaano, parang igukod-guad ko ba? No? Ako din pala. Pero good thing naman sa aming mag-asawa ngayon, kung dati, alam mo yung nagpapalambing-lambing ka. Kami kasi mga babae, nagpapalambing-lambing lang naman kami, lalo na pag nagagalit kami. Gusto lang naman kaming suyuin. Diba? Pero kapag ang lalaki ayaw sumuyo, dyan, ako, na. Pero sobrang thankful ako kay God kasi na-overcome ko. May tinatawag kasi na, kailangan mong mag-compromise sa inyong relasyon. Kung magayutin mong, kailangan mo mag-adjust para lang hindi walang away. Tama? Merong ganun, grabe talaga. Kaya, alam ko marami pa akong haharapin, lalo na pag nakasama ko yung asawa ko. Kasi hindi ko alam kung ugali yun, baka mabaho ang bunganga, baka mabaho ang kilikili, di ba? Pinakasalan mo yun eh. Okay lang yun, kasi pwede naman paliguan, paanuhan mo ng tawas. Pwede yun. Kaya talagang simula, yun yung isa sa mga commitment mo. Pag committed ka sa isang tao, kahit ano pa siya, tanggap mo. Amen? So, ayan. Next. Okay. Eto na. Kinuha ko yung mga quotes. So, motivation is what gets you started. Namomotivate ka. But, commitment is what keeps you going. Grabe pala talaga kabigat ang commitment. Bakit you are keep on going? It's because meron kang commitment kay God. Bakit andito ka pa ngayon? It's because meron kang commitment kay God. Bakit nagsisimba ka pa? Bakit umaattend ka pa sa gawain? It's because meron kang commitment kay God. Amen? Pero malalaman natin mamaya kung saang level ba ang commitment na meron ka kay God. Ito pa. There's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when circumstance permit. Kapag interesado ka lang, yes, interesado ako magsimba. Pero kapag hindi ka interesado, hindi ka magsimba, you do it only if circumstances permit. Pero kung, hindi ako magsisimba kasi busy ako eh. Meron ka akong gagawin, may lakad ako. But when you're committed to something, you accept no excuses. Walang excuse.
Kasi meron kami only results. Gusto mo resulta lang, no excuses. Meron kaming sa training namin before, when I was doing multi-level marketing, grabe po yung training namin. Pag sinabi nilang training, merong training, drop everything. Pag may training, kahit ano pa yung ginagawa mo dyan, drop everything. Because training ko. Sana meron din tayong ganyang mindset dito. Pag sinabing training, pag sinabing gawain, sana meron tayong drop everything. Ang ganda po ng mindset na yan. Alam ko, mag-question na naman mamaya. Drop everything, paano kung ganito? Anong ganun di ba? May excuse pa rin sila. But when you are committed to do something, you accept no excuses, only results. Amen? Ngayon, we will discuss levels of commitment mo kay God. So, meron ako dito ginawang 4 na level ng commitment. So, saan kaya tayo dito? Malalaman mo mamaya kung saang level ka. Anong level mo na ng paglilingkod mo kay God. Kasi lahat naman na tayo dito, naglilingkod kay God. Amen? Wala namang bisita? Wala pa. Sana meron. Meron kami kahapon na hinayuan. Pinuntahan nyo, Jai? Kasi nagpapapunta yun, nagpapasundo yun Sayang yun, 2 sana yun sila, teenager. Kailangan lang talaga yung sunduin. Pupunta na yun, magsisimba na yun. So, ayan. Levels of commitment mo kay God. Okay, pakibasa ng number 1. I will try commitment. From the word, I will try. I will try commitment. Ano ba ang napapaloob sa commitment na to? Kasi may say, okay, I will try to serve God. I will try lang. I will try commitment. Pakibasa. Ito yung level ng commitment na sobrang mababa ang chance na makuha yung spiritual goal mo. Minsan absent ka. Hindi umaten ang gawain. Typically, church over at hindi nakiki-involve sa mga church activities. Ouch. Ganun kaagad. I will try lang. Kasi nga, nagtatry lang siya Pupunta lang siya pupunta siya, sisimba lang siya. Pag gusto niya, trinayin niya lang Yun yung level ng commitment. Sobrang baba ang tsansa. Sabi nga nila, baka magtanong kayo, kapag merong ganyang commitment, I will try commitment, maliligtas kaya? Yan yung tanong natin mamaya, Kung hindi kayo magtanong, ako ang magtanong. Anuhin nyo na yung sagot nyo mamaya. Kasi ako ang nagtanong. Ako na yung magtatanong para kayo na ang sasagot. So, I will try commitment. Sobrang baba ang tsansa na makamit mo ang spiritual goal. Bakit? Yung I will try commitment, wala talaga to siyang relasyon sa Panginoon. Kilala niya si God, pero hindi siya nagkaroon ng personal encounter kay God. Alam niyang may Diyos, kaya nga nagsisimba siya Pero, okay, busy ako dyan Meron pa akong gawain, meron pa akong trabaho, nag-aaral pa ako. Kaya okay lang, kahit hindi siya mag-attend sa mga church activities. Kasi kumbaga, baguhan pa to. Ito yung church member na baguhan pa lang. Pero maraming datihan na. Maraming luma na. Kumbaga sa Bisaya, pagilumot na sa pagsimba, diha. Pero hanggang dito pa rin ang level ng commitment nila. Hanggang dyan pa rin sila. Kung baga sa tanim, hindi tumubo. Bonsai. Nagpabiling bonsai. Diba? Nananatiling. Ganun lang. Basta okay na sila. I'm okay. Sisimba ako. Para church attend, kumbaga, okay, pang Facebook.
pang my day, ay nakapagsimba ako. Wow, para masabi ng kaniyang mga kasama, mga friends sa Facebook, wow, nagsimba si si sister. Wow, sana all banal. Sana all banal. Okay. So yan po yung I will try commitment. Tingnan na natin kung dyan ba tayo. I will try commitment ba tayo? Wala naman dito, no? Wala. Sa iba lang. Wala dito, sa iba lang. Amen. Praise God. Ayan. Ang sabi nga, try not. Do or not. Dalawa lang. Try not. Do or you will not do. Ganun lang. Do or hindi mo gawin. Try not. Hindi pwedeng itry lang. Gawin mo or hindi. Dalawa lang. There's no try. Sabi ni Yoda. O, tingnan mo yung mukha naman. Star Wars pa yan. Walang iba. Okay, pangalawang commitment. I will try my best. Commitment. Lord, I will try my best. But what if your best wasn't good enough? Oh, ang ganda, no? I will try my best, Lord. I will try my best. Tingnan natin kung ano to. Sige nga, pakibasa. Lord, I will not commitment sounds good kasi nga, I will try my best. What if your best mo is not good enough, God? Grabe. What if, di ba, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Oh. Ginawa ko naman yung best ko eh. Pero bakit naghanap pa rin siya ng iba? Agoy, kawawa. Dito din, Lord, ginawa ko yung best ko. Pero bakit hindi pa rin enough? Kasi nga, hindi kaya ng sinabi ni God eh. Ito, para kang si Jonah. Dito ka pumunta, dito ka dapat, dito. Lumiko ka, lumihis. I will try my best. So, ano ba? Ano ba ang ginagawa dito ng I will try my best commitment? Okay. Church goer. Umaattend minsan ng mga gawain. Minsan lang. Oh, ayun na. Mukhang marami na dito, ah. I will try my best naman, Lord, eh. Oh, maintindihan mo naman yan, Lord. Ginawa ko naman yung best ko, eh. Ganun. Pray ka pa kay God, eh. Gumaganon, iyak-iyak ka pa. Kunyari. Ayan. Pag may lakad, nayaya ng mga friends, sasama agad kahit na may activity sa church. Oh, sige. Saka na ako atin ng gawain. May lakad kasi kami ng mga barkada ko, mga friendship ko eh. Hindi ko kasi sila matanggihan. Baka sabihin nila kay KG ako. Ayan. Ano pa? Typically, Christian na nga sa salita lang. Pero kulang sa gawa. Naintindihan daw ni God. Christian na nga sa salita lang, pero kulang sa gawa. Okay. So, ayun. Saan ba tayo? I will try commitment or I will try my best, Lord. Yun yung commitment ko. I will try my best kasi I tried my best. Ito. Pangatlo. Ito yung maganda. Medyo sounds good din. Pakibasa. Akala ko nga hanggang dito yung level na lang eh. 3 lang dapat. Pero nung nabasa ko, meron pa palang pang-4. Sabi ko, akala ko ito na yung pinaka-the best talaga. Yung grabe na yung whatever it takes. Kahit anong mangyari. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Yan ang commitment ko. So, tingnan natin kung dito ba tayo na yung commitment natin, yung level of commitment natin kay God. I will do whatever it takes. Commitment. Okay po. Pakibasa. Kung level ang commitment na good, pero 100% hindi. Gagawin mo sa abot ng iyong mga kaya. Sounds good, no?
Very good. Baka dito na ako. Lord, baka ito na yung level ko. I will do whatever it takes, Lord. Maparangalan ka lang. Amen? Amen. Tingnan natin kung okay ba yan. Sige nga. Pakibasa. Present sa lahat ng gawain kahit busy, hinahanapan ng time para lang may maka-absent, na magalangin sa kanyang buhay kay God. This commitment is good enough, but not enough. Jayan, I will do whatever it takes na nga eh. Bakit hindi pa rin enough? Yung isa, I try my best, hindi pa rin enough yun kay God. Ito, ginagawa ko lang naman lahat. Huwag kayong mag-alala. Kasi nga, ang level ng commitment nito, para ito sa mga Christian worker. Amen? Malapit na! Para po yan sa mga Christian worker. Na yung whatever it takes, gagawin mo ang lahat, masunod lang ang kalooban ni God. Andito na ba tayo sa level na to? Mga Christian worker? Gusto nila siguro yung pinaka-highest na level. Amen? Excited ba tayo? Ano ang last? Amen. So, ito yung level na to. Actually, nakuha ko to sa training namin before. When I was doing multi-level marketing again, kasi ang dami ko po talagang natutunan ng mga trainings doon. So, ang commitment kasi, kahit saang larangan mo siya, pwedeng gawin. Like, sa school. Committed ka, gusto mong makapagtapos. Kapag ito ang commitment mo sa school, check, successful ka. Amen? Kapag ito ang gawin mong commitment sa negosyo, check, successful ka. I will do whatever it takes. Kahit nasushort-short ako, susuka, pero hindi susuko. Tama. Amen? Oh. Pero sabi nga, this commitment is good enough. Yeah, it's really good. But not enough. Hindi pa rin siya enough. Meron pa pala. Grabe. Ito. Ano yan? Pakipasa. It's a done deal commitment. Pag sinabi, okay, deal. Whatever it takes, deal. Hindi ako susuko. Kahit kamatayan man ang harapin. Kasi yung isang whatever it takes pwede pa yung magbago yung isip mo Kapag nandyan ka na sa persecution, kapag andyan ka na sa tribulation, kapag andyan ka na sa kamatayan, pwede ka pang magsabi lalo na pupugutan ka na ng ulo. Pwede ka pang umatras diba? Pero what if, it's a done deal commitment. Pag sinabing done deal, okay. Wala nang excuses, wala nang it's a deal, Lord. It's a deal. Susunod ako sa'yo. It's a done deal. Wala ka nang hanapin, Lord. Deal na yan. Close deal. Grabe, meron pa pala talagang sobrang highest. Sabi ko, akala ko yung okay na yung whatever it takes Pero ito pala, done deal. Ito, pakibasa. Success mindset. Get it done. Huwag na meron commitment na konti lang ang meron. Like Apostle Paul and the 12 disciples of Jesus and ibang mga pastor. This is the highest form of commitment. This is the highest form of commitment. Apostle Pablo, ano ang sabi niya? Acts 20:24. Wala nang halaga sa akin ng aking buhay. Masunod ko lamang. Diba? Masunod niya lamang ang kalooban ni God. Grabe pag sinabi mong hindi mo na pinapahalagahan ang buhay mo. Ganong level ka na. Ganyan ba ang level natin? Di ba? Kasi pag sinabing hindi mo na pahalagahan, si God na Wala ka nang ibang ginagawa, kay God na lang lahat. Lahat ng ginagawa mo, you are do everything for God. Wala nang love life. Si Pablo ba, may love life ba? Di ba wala kang nabasa, wala siyang asawa? O, nilaan niya. O, naglaon si Pablo. Di ba? O, mas maganda, sabi niya nga, di ba? Mas maganda yung single. Pero kapag hindi mo natiis,
Kailangan mo mag-asawa. Kesa na naman malulung ka sa kasalanan sa pagnanasa. Grabe, no? Grabe talaga. It's a done deal, Lord, commitment. This is the highest form of commitment. Mabasa natin. Patay kung patay. Magawa lang ang kalooban ni God. Patay kung patay, Lord! What? Diba? It's a done deal. Kamatayan man ang haharapin, hindi matatakot, basta para kay God. Kahit anong pagsubok ang harapin, hindi matitinag dahil sa tindi ng kanyang commitment kay God. Dapat ganito pala yung level of commitment natin. Na kahit anong discouragement na dumating sa buhay mo, subukin ka man, matamatayan ka man ng loved ones, hindi magbabago ang commitment mo kay Lord. Hindi ka magsasabi, Lord, bakit ganito? Bakit naglilingkod naman ako sa iyo, Lord? Bakit ito ang nangyayari sa buhay ko? Sinusunod ko naman ang kagustuhan mo, Lord. Bakit kinuha mo ang mahal ko sa buhay? Bakit ako nagkakasakit ngayon, Lord? Kahit na dumating sa iyo yan, hindi mo yan masasabi kay Lord. Hindi mo siya sisisihin. It's a done deal, commitment. Lahat ng nangyayari sa iyo, masama man or mabuti, pasalamatan mo ang God. Dahil yan ang commitment mo kay Lord. Amen? Amen. Kasi hindi ibig sabihin na Christian tayo. Hindi ibig sabihin na naniwala tayo kay Lord. Hindi ibig sabihin na nag-serve ka kay Lord ay hindi ka na. Exempted ka na sa persecution, exempted ka na sa suffering, exempted ka na sa mga pagsubok. Hindi ibig sabihin na naglilingkod ka kay Lord. Wala nang kasakitan. But bagkos, dapat pasalamatan mo. Sabi ko nga sa aking mga nakaraang message at saka Sunday school na topic, kahit anong pagsubok na damating sa iyo, dapat pasalamatan mo yan. Dahil yan ang makakapagpatibay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? It's a done deal commitment, Lord. Gawa 20:24. Pakibasa po. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lang ang aking pagpulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa pagkatao ng Diyos. Ito ang sinabi ko kanina na sinabi ni Pablo. Wala nang halaga sa akin ang aking buhay. Bakit niya to nasabi? Kasi binalaan siya ng banal na espiritu na pag pumunta siya doon, kamatayan ang harapin niya, pwede makukulong siya. Pero anong sabi niya? Walang halaga sa akin ang aking buhay. Di bali nang makulong ako, di bali nang mamatay ako, di bali nang harapin ko ang kamatayan, masunod ko lamang ang kalooban ni God. Sana ganun din yung ating commitment, no? Amen? Napagbulay-bulayan nyo na ba kung saan na ang level ng commitment mo kay God? Kasi ang commitment, ito ang masasabi ko, kusa yang binibigay. Hindi yan pinipilit. Sabi nga kanina, kusa mong binibigay kay God ang commitment mo. Once committed ka kay God, patay kung patay, it's a done deal commitment. Lucas 28:30. Sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may mga taong nag-iwan ng tahanan. Marami niyo. Iiwanan mo daw ang tahanan mo para kay God. Magulang o mga kapatid o asawang babae, iniwan. O anak para sa paghahari ng Diyos. Ang sinumang nag-iwan ng mga ito ay tatanggap ng lalong higit sa kapanahunan ito. Tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na kapanahunan. Amen? Grabe talaga yung commitment na yan ng mga disipulo. Iniwan ang kanilang mga tahanan. Iniwan. Literal yan, ha? Literal na iniwan. Iniwan nila ang kanilang trabaho. Mangingisda sila, di ba? Nag-resign sa pagkamangingisda. Wala namang panahon, mag-resign ako. Kusa silang umalis.
iniwan, sumunod kay God. Grabe yung commitment na yan. Tanong na naman kayo mamaya, totoo ba, literal mo yun, iiwanan ko ba talaga ang asawa ko para kay Lord? No? Kayo ang tatanungin ko yan mamaya. Ako ang magtatanong. Pag hindi mag-support, iwanan. Agoy, kawawa. Grabe, no? Grabe yung level ng commitment na yan. Sana ganun din tayo. It's a dandel commitment, Lord. Conclusion na tayo. Sa buhay mo ngayon, kapatid, kamusta? At saan level ka na ba ng commitment mo kay God? Masasabi mo na ba, kahit anumang mangyari, kamatayan man ang harapin, Panginoon, susunod sa iyo, yan ang commitment mo ko. Tatanungin ko kayo ngayon mga kapatid, saang level na ba tayo ng ating commitment kay God? Masasabi mo na ba na, Lord, kamatayan man ang harapin, susunod ako sa iyo, yan ang commitment ko. Lord, it's a dandel commitment. Whatever it takes, Lord, it's a dandel commitment. Di bali nang magkasakit man ako, bigyan man ako ng sobra-sobrang sakit, bigyan man ako, mamatay man ang kamag-anak ko, mamatay man ang asawa ko, mamatay man ang anak ko, mamatay man ang tatay ko, mamatay man ang nanay ko. Susunod ako sa iyo, hindi ako madi-discourage dahil ang commitment ko sa iyo is it's a dandel commitment. Masasabi na ba natin yan kay God? Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, kung yan ba ang commitment mo ngayon. Dahil ang commitment ay kusang ibinibigay. Hindi yan hinihingi, kusa yang binibigay. But si God, yan ang gustong-gusto niyang ibigay natin sa Kanya. Yung 100% fully committed tayo sa Kanya, it's a done deal. Patay kung patay para kay Lord. Palakpakan natin at purihin si God. Tapos na po ako and marami